Ang pagpasa ay isang fundamental move sa basketball na paraan para maitawid ang bola papunta sa kakampi upang makahanap ng oportunidad sa pag-score. Ang mga common na ginagawang pasa sa laro ay chest pass, bounce pass, over the head at iba pa. Gamit ang playmaking skills ng mga floor generals ay binibigyang buhay nila ang larong basketball. At sa paglipas ng mga taon ay marami na tayong nakitang magagaling pumasa sa liga. Kaya naman sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang 10 pinakamagaling pumasa sa kasaysayan ng NBA. Magic Johnson. Si Magic ang mukha ng Showtime Lakers noong 80s at sa kasaysayan ng basketball, walang ibang point guard ang naging kasing successful ni Magic. Nang dahil sa kanyang playmaking ay dinumina nito ang 80s at nakapag-uwi ng 5 kampyonato. Napaka-versatile din Magic dahil kaya niyang maglaro sa iba't ibang posisyon. 4 na beses nitong pinangunahan ng NBA pagdating sa assist per game at hanggang ngayon siya pa rin ang may hawak ng highest career assist average bawat laro na merong 11.2 sa kanyang NBA career. Pinapahusay nito ang kanyang mga kasama dahil sa galing nitong mag-distribute ng bola. Kahit pa sabihing may mga talented players itong nakasama kagaya ni Kareem Abdul-Jabbar at James Worthy ay hindi naman ito kaso sa kanya dahil kayang-kaya nitong bumuhat ng team kahit walang mabigat na kasama. Tulad na lamang ng kanyang rookie season sa Game 6 ng 1980 Finals kung saan binuhat niya ang Lakers kahit wala si Kareem sa lineup dahil sa ankle injury. Ngunit naipanalo pa rin nila ito dahil sa kanyang playmaking. Siya rin ang may pinakamaraming assist sa isang finals game na merong 21 assist at may pinakamaraming assist sa NBA Finals history na may 584 assist. John Stockton. Hanggang ngayon ay si Stockton pa rin ang all-time assist leader ng NBA pagdating sa total assist na merong 15,806 na naitala. Mahirap ito mabasag dahil lagpas 3,000 ang agwat nito sa pumapangalawa sa kanya na si Jason Kidd. Kung ang hanap mo ay mga flashy na pasa at pang-highlight reel ay hindi si Stockton ang dapat mong panoorin dahil napaka-basic at simple lamang nitong magdala ng bola ngunit pinaka-epektibo naman. Kasama si Karl Malone ay sila ang isa sa mga di mapigilang tandem noong late 80s hanggang 90s dahil sa kanilang pick and roll. Hindi nga impresibo ang kanyang mga pasa, ngunit dahil sa disiplina nito bilang isang floor general ay pinangunahan nito ang liga pagdating sa assist ng 9 na sunod-sunod na seasons mula 1988 hanggang 1996 at sa 6 na pinakamataas na assist per game average sa history ng NBA ay 5 ang hawak ni Stockton. Jason Kidd. Mapapahanga ka kapag hawak na ng 6'4" point guard na si Jason Kidd ang bola dahil sa pagiging mahusay nitong floor general at pinapasa niya ang bola na may tamang ikot at saktong-sakto sa kakampi nito. Ng kanyang panahon sa New Jersey Nets ay siya ang may kontrol ng manobela pagdating sa opensa, kaya't 2 beses niyang dinala ang Nets sa NBA Finals noong 2000s era. Nabigo lamang ito dahil sa kakulangan ng suporta. Magaling din si Kidd pagdating sa transition offense at masasabing isa siya sa pinaka-precise at accurate na lob passer sa kasaysayan ng basketball. 5 beses niyang pinangunahan ng NBA pagdating sa assist per game average na noong 1999 ay umabot pa ito sa 10.8 assist kada laro. Chris Paul. Si CP3 ay isa sa may pinakamataas na basketball IQ sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang elite playmaking ay nakatulong sa kanyang mga teams na napuntahan para maging playoff contenders at ginagawang mala all-star ang kanyang mga kasamahan. 5 beses nanguna si Paul pagdating sa NBA assists sa kada laro at noong 2008 ay umabot ito sa 11.6 assists per game na kanyang pinakamataas. Sa pagdadala naman ng bola ay napakaingat nito dahil bihira lamang itong magawan at magkamali sa pagpasa. Sa kanyang karera sa NBA ay 1 beses lamang itong nag-average ng 3 turnovers kada laro
noong 2008-2009 season at mula dito ay hindi na ito lumagpas ng 2.6 turnovers per game. Kung pagbabasehan naman ang sinasabing greatest point guard at passer na si Magic Johnson, sa kanyang karera ay nag-average ito ng 3.9 turnovers per game. Si Paul ay pangatlo ngayon sa all-time assist leader ng NBA dahil sa kanyang longevity at consistency na 2 dekada na sa liga. Steve Nash. Si Steve Nash ay naging 2-time NBA MVP at siya ang utak sa likod ng maganda at mabilis na opensa ng Phoenix Suns noong early 2000s. Ang sikat na 7 seconds or less transition offense ng Suns noon ay hindi maisasagawa kung wala si Nash. Ang kanyang kakayahan na magdesisyon sa mga pressured na sitwasyon ay hinangaan. Samahan mo pa ng above level na perimeter shooting. Tulad din ni CP3 ay pinagmumukha nitong magaling ang lahat ng nakapaligid sa kanya. At bago pagharian ni Paul ang liga pagdating sa assist, ay siya muna ang nagdomina pagdating sa kategoryang ito noong 2000s era. 5 beses tong naging league assist leader at nasa ika-5 pwesto ngayon pagdating sa all-time assist leaders. LeBron James. Hindi man halata ngunit si LeBron ay nasa ika-4 na pwesto na pagdating sa pinakamaraming assist na naitala sa kasaysayan ng NBA at pwede pa itong sumagad sa ika-2 pwesto pagkatapos ng kanyang karera. At hindi na yan nakakapagtaka dahil si LBJ ang pinaka-versatile na manlalaro sa liga na kayang-kayang maglaro mula point guard hanggang center position. Sa 22 years na karera ni LBJ ay 1 beses pa lamang nitong pinangunahan ng liga pagdating sa assist noong taong 2020. Hindi rin pass first na manlalaro si LBJ dahil isa siya sa may pinakamaraming shot attempts per game sa liga. Ngunit pinupuno naman nito ang lahat ng kategorya sa stat sheet. Ang basketball IQ at court awareness ni LeBron ay naging malaking tulong para sa kanya upang makita ang mga open shooters kahit sa maliit na espasyo. Kahit siya isang natural forward ay hindi ito naging hadlang para maging isang magaling na floor general para sa kanyang mga koponan. Ngunit hindi naman siya kasing efficient ng ibang manlalaro sa ating listahan dahil siya ang nangunguna sa liga sa may pinakamaraming turnovers na naitala sa kasaysayan ng NBA. Nikola Jokic. Masasabing mahaba pa ang karera ni The Joker sa NBA. Ngunit sa kanyang pinapakitang husay sa pagpasa sa liga ngayon ay hindi pwedeng mawala si Jokic sa ating listahan. Ang kakayahan ni Jokic na makita ang kanyang mga open teammates at may pasa ang bola ng eksakto sa kanyang kakampi ay bihira lalo na para sa isang big man na kagaya niya. At pwede nating sabihin na siya ang pinakamagaling na passing center sa kasaysayan ng NBA. Hindi si Jokic ang laging nagtatawid ng bola sa loob ng court, ngunit kayang-kaya nitong magpatakbo ng opensa. Sa kabila ng pagiging mabagal ay napupunan naman ito ng kanyang passing skills at kung gugustuhin niya ay kayang-kaya nitong mag-average ng 10 assist kada laro. Walang pasa ang hindi kayang gawin ni Jokic. Mapa-outlet pass at no-look pass man ay tama pa rin ang lakas at eksakto sa kanyang kakampi. At tila hindi pa nga ito masyadong nag-e-effort sa kanyang mga ginagawa. Oscar Robertson. Sa mga pasa ni Robertson ay wala namang espesyal. Nakalimitang ating mapapanood sa mga highlights. Ngunit pagdating sa pagpasa ng bola ay disiplinado ito. Patunay dyan ang pagiging isang legendary point guard nito na pinupuno ang bawat kategorya ng stat sheets. Kaya't 50 years nitong pinanghawakan ng triple-double record bago ito basagin ni Russell Westbrook. Ngunit karamihan ng kanyang mga assist na naitala ay hindi nakuna ng kamera dahil naglaro ito noong 1960s pa. Sa kabila nito, si Robertson pa rin ang pinakadominanting passer at point guard sa kanyang panahon. Naging league assist leader ito sa NBA ng 6 na beses at may kamanghamanghang career average na 9.5 assists per game. Ang pagkakaiba lang ni Big O sa ibang manlalaro sa ating listahan, noong kanyang panahon ay hindi pa nililista ang mga turnovers. Dahil noong 1977-78 season lamang ito nagsimulang i-track, kaya't hindi natin malalaman ang kanyang assist to turnover ratio.
Isaiah Thomas. Siya ang leader ng Bad Boy Detroit Pistons na nanalo ng back-to-back championships at nagawa niya ito dahil hindi madaling mabasa ang laro niya na kayang-kayang umiscore at mag-facilitate. Hindi masyadong nabibigyang pansin ang passing skills ni Isaiah Thomas kahit pa noong 1984-85 season ay nag-average siya ng 13.9 assists na sumusunod kay John Stockton sa may pinakamataas na assist average sa kasaysayan ng liga. Kung wala ang playmaking ni Thomas ay hindi magiging contender ang Pistons sa Eastern Conference dahil siya ang utak ng bawat play ng Bad Boy Pistons. Ngunit underappreciated niya ang kanyang kamanghamanghang passing ability dahil nakasabayan niya maglaro ang dalawang greatest passer sa NBA history na si Magic Johnson at John Stockton. Bago ang panghuli ay ito ang mga honorable passers na ating hindi nabanggit dahil sa dami ng magagaling na passers na nagdaan sa liga. Rajon Rondo. Si Rondo ay nag-uwi ng total na 2 kampyonato kasama ang Boston Celtics at Los Angeles Lakers. Siya ang isa sa mga pinaka-flashy na passer na ating nasaksihan sa NBA. Dahil sa kanyang mga fake passes ay natutulala ang kanyang defender. Siya nga ang nagpauso ng fake behind the back pass. Isa rin si Rondo sa may pinakamagandang court vision sa liga na mabilis itong nakakapag-react kapag may nakitang bukas na kakampi. Nag-average si Rondo ng 8.2 assists per game sa kanyang karera na 3 beses pinangunahan ng liga pagdating sa assist. At hindi lamang pang regular season si Rondo dahil mas gumagaling ito pagsapit ng playoffs. Patunay dyan ang tulungan niya ang kanyang 2 teams sa finals at sa kanyang kamanghamanghang karera ay dapat lamang itong mapasama sa Basketball Hall of Fame. At yan ang 10 pinakamagaling pumasa sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo dito mga boss? May nakalimutan ba tayong may sama sa ating listahan? Sino para sa iyo ang greatest passer sa NBA history? I-komento mo na sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po!